Dahil sa sobrang stress ni Teresa at kulang na siya sa pahinga ay bigla na lang ito nahilo at natumba. At buti na lang at nasalo siya ni Ray. Nakita ni Jen na may tumulong dugo sa mga binti ni Teresa. Nataranta naman si Ray at Jen sa nangyari. Agad binuhat ni Ray si Teresa palabas ng kumpanya niya para isugod ito sa malapit na hospital. Habang nasa daan siya, panay busina si Ray sa kanyang sasakyan, signal na ipinapaalam na emergency ang sumasakay dito. Tinawagan naman ni Jen si Marco para ipaalam na tinakbo nila si Teresa sa hospital. "Sige, on the way na ako. Please, huwag niyong pabayaan si Teresa." Pakiusap ni Marco kay Jen, saka pinatay nito ang linya at nagmamadaling nagmaneho papunta sa kinaroroonan ng asawa dahil sobra na siyang nag-alala dito. Agad namang narating nila Ray ang hospital at tumawag agad ito ng mga nurse at agad naman silang inasikaso para masave si Teresa at ang anak nito. Agad na dinala si Teresa sa emergency room. Naiwan naman si Ray at Jen sa labas ng emergency room habang naghihintay kay Marco. Halos hindi mapakali si Ray dahil sa nangyari sa pinsan nito. Parito patuon ang lakad ni Ray, daig pa nito siya ang asawa at ama ng batang dinadala ni Teresa sa sobrang pag-alala nito. "Kamusta na si Teresa?" Pahangos na tanong ni Marco na kararating lamang sa hospital at agad itong tumakbo sa emergency room. "Wala pa, hindi pa lumalabas ang doktor na sumuri sa kanya," sagot naman ni Jen kay Marco. Samantala, balak naman ni Clemmy at Doña Vivian na ipadukot ang anak ni Teresa. "Dapat walang hahadlang sa mga plano natin," sabi naman ng ina. "Huwag nating asahan si Elliot dahil may plano na rin ako sa kanya para mawala na din siya sa landas natin. At mapapasa atin na ang ating kumpanya," ani ni Clemmy sa ina. "Kaya bilis-bilisan na natin ang ating mga kilos," nakangiting sabi ni Doña Vivian. Samantala, sa hospital naman, "Dok, kamusta ang asawa ko?" Tanong agad ni Marco sa doktor na kalalabas lamang ng emergency room. "Okay na ang asawa mo at napanganak siya sa hindi sa oras. Pero ligtas na rin ang baby." "Salamat, Dok," ani ni Marco. Nakahinga naman ng malalim sina Marco, Ray at Jen sa sinabi ng doktor na okay na silang mag-ina. Maya-maya pa ililipat na siya sa private room, sabi ng doktor at nagpaalam na ito sa kanila. Dahil nagdududa si Elliot kay Clemmy kaya pinasundan niya ang babae na palihim sa kanyang mga tauhan para malaman nito ang bawat galaw ng babae dahil pakiramdam niya inaahas siya ni Clemmy. Wala na siyang mapagkatiwalaan sa panahon ngayon. Halos nawala na sa kanya ang lahat. Wala na rin si Maria na kakampi niya. Kaya lahat kalaban sa kanya. Hindi na niya uurungan. Tulog pa si Teresa at nailipat na rin ito sa private room na kinuha ni Marco para sa asawa. "Salamat sa pagdala niyo dito kay Teresa," ani ni Marco kay Ray at Jen. Kahit sino kung ganyan ang makita, hindi magdadalawang isip na tulungan, lalo pat pinsan ko si Teresa. Handa kong ibuwis ang buhay ko para sa kanya, sagot naman ni Ray kay Marco. "Kung may pupuntahan pa kayo, ako nang bahala kay Teresa," ani ni Marco kina Ray at Jen. "Sige, uuwi muna ako. Babalik ako dito bukas bago ako pumasok sa opisina," ani ni Jen kay Marco. "Sabay tayo, ihahatid na kita," sabi naman ni Ray. At pumayag naman ito at sabay silang nagpaalam kay Marco. Nauna naman si Ray at sumunod si Jen sa kanya sa parking area. Nang makarating sila sa sasakyan nito, pinagbukas niya muna ang dalaga ng pinto bago siya sumakay. "Ikaw munang bahala sa pinagagawa sa'yo ni Teresa. Kung may kailangan ka, tawagan mo agad ako. At lagi kang mag-ingat," sambit ni Ray sa dalaga. "Salamat, ikaw din, mag-iingat ka lagi," sabi ni Jen dito. Nagising naman si Teresa, parang inaaninag pa ito kung nasaan siya. "Kamusta ng pakiramdam mo?" tanong agad ni Marco sa asawa. "Kamusta ang baby?"
Agad na tanong ni Teresa kay Marco, sabay hawak sa kanyang tiyan. Okay lang si baby. Nanganak ka ng hindi sa oras, pero sabi ng doktor, ligtas ng baby natin. Ani ni Marco sa asawa at hinawakan ang kamay ni Teresa. Salamat at okay si baby, sabi naman ni Teresa. Buti na lang na itakbo ka kaagad ni Ray at Jen dito, sabi ni Marco. Kaya kailangan mong magpahinga muna. Kami nang bahala ni Ray sa mga dapat gawin, sabi ulit ni Marco. Tumango lang si Teresa dahil tama naman si Marco. Dapat alagaan niyang sarili niya dahil may buhay din siyang dinadala. Samantala, napansin naman ni Clemmy na may sumusunod sa kanya, kaya umiba siya ng direksyon. Alam nitong sinusundan siya. Akala niyo maiisahan niyo ako? Nagkakamali kayong mga tanga, sa isip ni Clemmy at patuloy lang itong nagmaneho. Uuwi muna siya at tatawagan na lang niya ang ina. Sa ibang araw na lang niya ito puntahan dahil may sumusunod sa kanya at baka matuntun pa ang kanilang lungga. Sundan niyo hanggang saan siya pupunta, utos ni Elliot sa mga tauhan nito. Kinabukasan, maagang pumasok si Jen para dadaanan at dalawin si Teresa bago siya pumasok sa opisina. Hello? Sagot naman ni Jen sa kanyang cellphone. Nasaan ka na? Tanong ni Ray kay Jen. Pababa pa lang ng kondo, sagot naman ni Jen dito. Hintayin mo ako sa lobby, huwag ka muna lalabas, ani ni Ray kay Jen. Okay, sige, sagot naman ni Jen dito sabay patay ng tawag nito. Dadaan si Jen dito mamaya. Pinasundo ko siya kay Ray para sa kasiguraduhan ng kaligtasan niya, ani ni Teresa kay Marco. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Marco kay Teresa. Magpapagaling muna ako, saka ako magpapatawag ng meeting at sa araw na yun, masisigurado kong tapos na ang masasayang araw nila sa mundo. Galit na sabi ni Teresa. Huwag kang magpa-stress, hayaan mo munang si Jen ang bahala sa mga ibang plano mo doon, sabi naman ni Marco. Kamusta na ang baby? Tanong ni Teresa sa asawa. Nandun sa incubator. Ang ganda niya, parang kamukha mo na siya talaga, sagot naman ng asawa. Samantala sa kondo naman ni Jen. Bakit mo pala ako sinundo? Tanong agad ni Jen kay Ray. Pinasundo ka sa akin ni Teresa para sa kasiguraduhan ng kaligtasan mo, sagot naman ni Ray. Nakarating naman si Ray at Jen sa hospital at agad silang pumunta sa room ni Teresa. Good morning din, at talagang sabay pa kayo ha, pang-aasar ni Teresa sa dalawa. Oh, ayan ka na naman, ani ni Ray sa pinsan. Jen, may manliligaw or boyfriend ka na ba ngayon? Diretsong tanong ni Teresa kay Jen. Ha? Tanging naisagot lang ni Jen. Meron ba? Tanong ulit ni Teresa dito. Wala, sagot ni Jen dito. Oh, tama, single si Kuya mo Ray, sabay tingin ni Teresa kay Ray. Dinilatan naman ni Ray si Teresa para tumahimik dahil nahihiya na rin ito. Nailing na lang talaga si Marco sa kalukuhan ng asawa. Halos gusto nang maglaho ni Jen sa harapan nila dahil nahihiya na siya. Puro ka kalukuhan, magpagaling ka, sabi naman ni Ray sa pinsan. Huwag mong iwalang usapan Ray, di pa ako tapos. Tuloy pa rin ang pang-aasar ni Teresa kay Ray. Ewan ko sa'yo, Teresa, pairap na sabi ni Ray. Jen, tumingin ka lang sa paligid mo, huwag ka nang tumingin pa sa iba, pang-aasar talaga ni Teresa sa dalawa. Jen, huwag kang makinig dyan, ani ni Ray. Naku Ray, magtatandang binata ka na talaga, huwag kang magsisi kung maunahan ka ng iba, pang-aasar pa rin ni Teresa kay Ray. Pinapunta mo ba ako dito para asarin lang? Tanong ni Ray. Jen, kinukuha pala ni Harold ang number mo sa akin. May sasabihin daw, sabi ni Teresa sabay tingin kay Ray. Sige po ate, ibigay mo na lang po, sagot naman ni Jen. Ako nang magbibigay, mabilis na sabi ni Ray kay Teresa. Oh, bibigay mo talaga? Pang-aasar pa rin ni Teresa dito. Teresa, tumigil ka na, pagbabanta ni Ray sabay dilat ng mata kay Teresa. Sige, titigil na ako,
Basta Jen, highly recommended si Kuya mo Ray. Pahabol ni Teresa dito sabay tago sa likod ni Marco dahil nasa tabi nito ang asawa na nakaupo sa kama nito. Jen, ikaw na munang bahala sa kumpanya. Manmanan mo rin ang bawat galaw ni Elliot dahil alam kong may tinatago sila sa atin. Sige kuya, ako na pong bahala doon. Kung may malaman man ako, sasabihin ko agad sa inyo, sagot naman ni Jen kay Marco. Kung may mga kailangan ka, sabihin mo lang sa akin or kay Ray. Huwag kang mahiya, ani ni Marco dito. Tumango lang si Jen bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Marco. Ray, ikaw munang bahala kay Jen ha, bili ni Marco kay Ray. Samantala, lumabas na ang warrant ni Elliot. Hintayin ko na lang na maging okay na ako, saka natin sila gugulatin, ani ni Teresa. Matapos ang usapan nila ay nagpaalam na sina Jen at Ray para ihatid ang babae sa trabaho. Balak naman ni Doña Vivian na kidnapin ang anak ni Teresa para ipatubos ito sa malaking halaga. Magtatagumpay kaya ang plano ni Doña Vivian? Abangan natin ang susunod na kabanata.